Pati ang paghahanap ng pag-ibig, high-tech na ngayon. Patok ngayon ang isang online app o application na ang tawag Tinder. Sa pamamagitan nito, pwede mo raw mahanap ang iyong one true love. Dati, marami ang nagbabaka sakaling mahanap ang kanilang the one sa pakikipag-penpal o hindi kaya party line. Hanggang nauso ang mga chat room, social networking site kagaya ng Friendster, Facebook at kung ano-ano pa. Pero ang usong-uso ngayon para sa mga high-tech kung maghanap ng pag-ibig, mga dating app o application katulad ng Tinder. Ang 27 anyos na si Diana, 2 taon nang single, kaya she's ready na raw to mingle. Ang siste, magpapakita ito ng iba't ibang profile o prospect na malapit sa iyong lugar. O hindi naman kaya, yung mga profile na kaparehas mo ng interes at meron kayong common friends. Ang mga hindi mo feel, pwedeng iswipe left. Kung like mo naman, iswipe right. At kapag nagkataong pareho nyong nilike ang mga profile ng isa't isa, it's a match. So after swiping to the right, nag-match kami. After namin mag-match, a day after pa, siya nag-message. Yung message na lang, mahaba. Mahabang-mahaba, 2 letters, hi. Yun lang yung message niya. So ang sagot ko din, mahaba din, hi din. Ang nakamatch ni Diana sa Tinder, ang 30 anyos na si Chester. Dahil kakabreak lang din noong 1 taon, nag-download din si Chester ng Tinder. Plan ko nun, hindi serious dates, ganyan. So, get to know a lot of women, ganyan. You'll never know kung merong isa doon. Dahil mabilis na nagkapalagayan ng loob, makalipas lang ng 4 na araw na pagte-Tinder, agad silang nagkita. Kinukulit niya akong ano daw masarap na food from Bicol. So I said laing, gano'n. So sabi niya, dalhan ko daw siya, ganyan. Dumating lang sa point na gusto ko itong makita. Ganon. So yun, kaya ako gumawa ng way para meet siya. Silent type talaga siya, hindi siya umiinig. So parang, okay, hindi na ito maulit, last na to. Kasi hindi ko talaga gusto yung tahimik. Sobrang daldal. Ganun lang. Pero yun, mas naging interested ako. Ang first meet-up, nasundan pa ng dates. At makalipas lang ang 2 linggo, ang spark na nag-umpisa lang sa isang dating app, tuluyan ng nagliyab ang Tinder Prince at Tinderella na in love sa isa't isa. Na-feel ko na that time na he's really a good person. So, I said, I love you, ganun. Napahag na lang ako sa kanya eh. Kahit hug ko na siya, hindi pa rin ako makapaniwala. Natulala lang siya. Sabi niya, kung pinagtitripan ko na naman daw siya. Sabi ko, hindi, seryoso. Bagamat aminado sina Chester at Diana na may pagka-instant ang kanilang love story, kapag naramdaman naman daw talaga ang pag-ibig, kalimitang wala nang paligoy-ligoy pa. You really won't know if you're meant to be if you won't try. Kasi hindi mo alam kung bad person siya or good person siya, not unless you take the risk. Bakit mo pa papatagalin? Eh, hindi mo malalaman kung kailan ka magiging happy. Taong 2012, unang nilaunch ang Tinder. At simula April 2014, umabot na raw sa 10 million ang active daily users nito. At tinatayang mahigit 15 million na ang napag-match. Pero bago pa nauso ang Tinder, meron na ring ibang chat applications. Si Jello at si Lira, mag-iisa't kalahating taon na raw magkasintahan. At ang susi sa kanilang pagkakakilala, isa ring chat app. Galing daw sa breakup noon si Lira nung naisipan niyang mag-chat gamit ang isang app. Kaka-break lang namin nung ex ko, so naghahanap ako ng kausap kasi medyo nalulungkot kasi ako nun eh. Tapos yun, pinapayuhan ko siya na ganyan talagang buhay. Kaya minsan may darating na ganyan pero may ano ka pa rin. May darating din na para sa'yo.
Hanggang sa lumipas ang mga linggo, hindi na lang daw sila basta-basta chatmates. Sa tagal natin, siguro nagugustuhan na kita. Pero ako, nagulat ako kasi hindi ko akalain na yung friends namin mauuwi sa gustuhan. At matapos ang ilang dates, August 2013, naging officially mag-on ang dalawa. Wala, nasa birthday po kami ng kaibigan namin nun. Tapos yun po, yung pauwi na po kami. So nakiss ko siya dun sa cheeks. Ginisma nga ako dito tapos ayun na po, kami na. Sinabi niya na ako na kami na daw. Sabi ko, ba? Ano pa ba yung ine-expect mo? Pero katulad ng ibang magkakarelasyon, palagi rin daw silang nag-LQ o lover's quarrel. Nung minsan nga raw silang nag-away, naiwan ni Jello ang kanyang cellphone kina Lira. Nung hahabulin na ni Lira si Jello para iabot ang cellphone, Yung cellphone mo! biglang may snatcher na humablot nito. Hindi man daw nila nabawi ang cellphone. Naging daan naman ito para magkabati sila at mas lumalim pa ang kanilang pag-iibigan. Hindi ko inaasahan na nung time na nawala yung phone niya, magiging okay kami kasi galing kami nun sa pag-aaway. Po, siya na po yung nakikita ko para sa future ko. Wala na po akong hinahangad na iba po. Siya po sapat na sa akin. Pero sa hinaba-haba at tinagal-tagal man ang pagchat-chat, may iba, sa simbahan pa rin pala ang tuloy. Sa chat app din nag-umpisa ang pagtitinginan ni Juan Miguel at Riza. Yun nga lang si Riza, munti ka nang mag-K-thanks bye! Si Juan Miguel daw kasi, chick boy noon! Nung nahuli ko siya, tas in-explain niya naman sa akin lahat. Isa lang ang sinabi sa akin ni Riza, ayusin mo yan. Gusto ko by this time, maayos na yan. Ayokong maulit-ulit yung mga ganyang pangyayari sa buhay ko. At kahit wala pang isang taon, sina Juan Miguel at Riza, noong nakaraang January 18, ikinasal na sa West. At sa darating na February 21, ikakasal naman sila sa simbahan. Kahit na kumulubot ang balat, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Ang prinsipyo kasi sa buhay, kung sino yung taong makaka-accept ng worst ko, ito lang yung taong pwede makakita what's the best in me. Sa lahat ng naging ka-relationship ko, sa kanya lang ako naging panatag, naging safe, at mahal ko siya. Ngunit katulad ng ibang dating app, dapat maging maingat sa pakikipag-usap sa mga nakikilala dito, lalo na kung makikipagkita na. Kung titingnan natin yung kasaysayan, yung ilang mga dating app na to ay nagamit na ng scammers. Minsan madali kang maloko pagka may mga ganitong klaseng tao na inaabuso yung mga dating app na ito. Pwede itong maging tuntungan para magkakilanlan, pero yung pagpapalalim ng isang relasyon ay magagampanan lamang sa pamamagitan ng personal na interaksyon. Nang dahil sa mga dating app, tila naging instant na rin ang paghahanap ng mga sayoy na kalaan. Pero laging tandaan, mag-ingat at maging responsable sa paggamit ng mga ito. At higit sa lahat, sa virtual world man kayo nagkakilala o online, wala pa rin katumbas ang pagkakakilanlan sa isa't isa ng personalan.